Mabuti pa. Huwag na natin ituloy ang kasal. Kaysa nagsasama tayo, pero hindi naman tayo parehong masaya. Mabuti pa siguro. Tigilan na natin itong pagkukunwaring ito. Pag-isip-isip ko na. Hindi na natin itutuloy ang kasal. Malaya na kayong pareho. Araw-araw pa rin kitang dadalawin, anak. Araw-araw. Huwag na, Diyos. Eh, paano kung may mangyari sa'yo doon? Bahala ka, Diyos. Alam kong hindi niyo na ako papatawad sa mga ginawa ko sa inyo ng pamilya mo. For what it's worth, Sir, patawarin excuse me, mo. sir. Tayo na, sir. I'm so sorry. Sir, tayo na. Everything. Tayo na, sir. Sir, tayo na. Gusto ka na? Galit ka pa ba sa akin? Hindi pa rin ako makatulog. Basta Camila, para sa atin naman lahat to eh. Para sa akin, 2 beses na nangyari to. Sa'yo, isa pa lang. Gantihan na lang ba talaga? Di ba parang mas malaking gantihan kung itutuloy natin yung kasal natin? Paano yung restaurant? Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan? Tulad ng dati. Mahirap, Rafael. Hindi mo na siguro ngayon. Kaya pala ako pumunta dito para kausapin ka. Gusto ko saging sa'yo na hindi mo na ako pupunta dito. Huwag ka na rin naman pumunta sa amin. Napag-desisyon na ako. Kumuha na tayo ng mga tao sa NBI, Agent Yabes, at sa kanila natin papagawa ang mga detective work. Eh, oras lang ang pagitan ng paghuli at pagtakas nila. Alam mo, tama siya. Kaya naman natin gawin ito eh. Ba't pa tayo kukuha ng iba? Ayokong maging tayo para mga aso na susunod-sunod at aamoy-amoy sa mga bakas nila. Punta rito, punta ron. Wala ka ba bang tiwala sa akin? Wala ka rito, Nestor, kung wala akong tiwala sa'yo. Bakit hindi na lang natin ibigay kay Nestor? Hindi naman makakalito sila, Phoebe, dahil most wanted criminals na sila. Lilitaw rin sila one of these days. At alam ko na modus operandi nila. Eh, kailan yung one of these days na yan? Sumitsyempo lang sila ng okasyon. Kung kailan sila hihigante. Tinan mo, sabihin ng anak ko, sa victory party ni Lola. Tsaka andun sila sa kasal ni Rosa, Camila at Rafael. Hindi na matutuloy ang kasal. Postponed lang yun, indefinitely. Tumawag sa akin ang mga kasamahan ko sa NBI. Call up ang request ni Rafael para bigyan ng proteksyon ng kasal nila. Alberto, as you can say, no expenses spared. My TV, my aircon, my ref. Lalo-lalo na, may line ka. Pero lahat yan, dito lang sa loob ng kwarto mo.
Tandaan mo ito. Bawal magpa-interview dito sa loob ng kwarto. Sa labas, pwede. Nagkakaintindihan tayo. Bueno, di na ako magtatagal. Baka naman gusto mong pag-usapan na natin tungkol sa nalalaman mo kay Alicia Salvacion. Sa ibang araw na lang. Papatawag ko na lang tayo. Okay? Kung yun ang gusto mo. Sige, ayawan ka na. Papakabait ka dito. Kaya mo, dadadalawin ka namin. Guard! Wala pa ba si Lucinda? Gusto ko na siya makausap. Daddy, chinek ko na po. This week, within the week po ang uwi nila ni Tita Charina. Dad, nagpapacheck up si Lucinda. Kasama niya si Mommy. Good morning, good morning. Dindo, why don't we just schedule them next week? Dad, why don't you tell me your plans? Like I told you before, para kay Lucinda lang ito. Nasaan ba si Luminada? Hindi ko yata narinig ang mga yabag niya ngayon. Kaya pati anino niya hindi ko nakikita. Where is she? Daddy, busy sked po kasi si Mami ngayon eh. May speaking engagement po siya mamaya sa Marikina River Beautification Project. Sa mamayang gabi po, mayroon po siyang Green Ladies Dinner sa Malacanang. Nagpapalakas sa mga tao, ah. Natakot yata doon sa sinabi kong ako ang mahal ng tao at hindi siya. May findings na raw ang PNP tungkol sa tumaga sa kanya. Ang problema nito baka lumabas na si Luminada pa may kagawa nito. Just to gain public sympathy. Kukuha ako ng update, Dad. But I really don't think na gawa ni Tita Iluminada to na ipataga ang kanyang sarili. With Iluminada, you'll never know. Gusto kong makilala bilang the working First Lady. Marami akong pwedeng may tulong. Hayaan na lang natin kay President Montemayor ang pagpapatakbo ng bansa natin. Pero ang kagandahan ng bansang Pilipinas, ang mga yaman ng kalikasan at kultura natin, yan ang gusto kong tutukan kung tutulungan niyo ako. Carney. Pamilya niyo rin sila, Ernestina. Kapamilya ni Daddy. Baka mapukutukan din kayo. Pero kung malinis kayo magtrabaho, hindi tayo mapuputukan. Hindi ako sanay sa ganyang bagay. Pero, ang buti natin gawin, hanapin na lang natin ang tunay na salarin sa pagkakataga sa mami mo. Patay na siya. Hindi na pwede magkwento. Hindi na raw matutuloy ang kasal niyo? Napospone lang gaya ng dati. Balita ko kasi kinol off na raw yung mga magiging security sa kasal niyo dahil ayaw na nga ni Rafael. Carlito, gaya ng maraming bagay sa mundo, magbabago pa yon. Pipilitin ko si Rafael na ituloy ang kasal namin. Tigilan mo na yung pagkukunwari mo sa sarili mo. Hindi mo naman mahal si Rafael ng tulad ng magmamahal mo sa akin eh. Bakit mo pa itutuloy ang kasal niyo? Alam mo kung bakit, Carlito? Dahil ito ang tama. Bakit? Patay na ba si Phoebe? Naanal na ba ang kasal ninyo? Gagawin mo lang ako kabet sa paningin ng lipunan. Kahit may anak pa tayo, kasal ka pa rin sa iba. Wala rin akong mapapala sa'yo kahit hindi matuloy yung kasal namin ni Rafael. Naawa ka kay Rafael. Naawa ka sa sarili mo. At yun ang magiging dahilan kung bakit mo itutuloy ang kasal niyo? Hindi ako naaawa sa kanya kaya ako magpapakasal. Magpapakasal kami dahil mahal ko siya. Eh, paano yung pagmamahal mo sa akin? Kalimutan na natin to, Carlito. Salamat ho, ma'am. Wala nga naman. Salamat din. Para saan yung binigay mong pera sa kanila? Sila yung magiging proteksyon natin sa bayan nila. Just in case kailangan natin magtago. Kita mo nga naman ang nagagawa ng pera dito sa bayan natin.
Pera ni Alberto. Pera ko na rin. Ako ang asawa ni Store. Phoebe, kabit ka lang. Ako ang pinuno ng grupong ito. Baka nakakalimutan mo. Magpakitang gilas ka muna, Nestor. Hindi ko basta-basta ibibigay sa'yo ang mantel nang wala kang ipinapakitang pruweba sa amin. Baka naman pag-awayan niyo pa kung sino ang gustong mamuno sa atin. Basta. Malaki problema mo, ah. Ano, umiinom ka, tapos ganitong oras na. Pinatawag mo pa ako dito. Guada, kailangan ko yung marriage certificate doon sa bahay. Pakikuha lang, please. Andun lang yung sa aparador ko sa kwarto. I need to get my marriage annulled. Sure. Would you like Lola Romina to help you out on this one? Makakatulong siya, lalo na ngayon, nasa Department of Justice na siya. Kapag nalaman ni Lola kung bakit gusto ko paanal yung kasal namin, I'm sure atakin niyo sa puso. Bakit nga ba kasi ngayon lang, Carlito? Sa akin na yun. I just remembered. Ikaw pala nagkwento kay First Lady nung nangyari doon sa loob ng Malacanang. Masyado ka madaldal. Teka, ano naman ba to, ha? Dahil na naman ba to kay Rosa Camila, ha? Ikakasal na sila ni Rafael. Well, I've been hearing rumors. Hindi rin matutuloy yung kasal. As you said, rumors are rumors. Siya na mismo nagsabi sa akin, matutuloy ang kasal nila ni Rafael kahit anong mangyari. Kaya tuloy pa rin ang kalbaryo ko. I was in between in a meeting nung sinabi sa akin ni Asturias na matutuloy daw ang kasal niya ni Rafael. Sinusunod ko lang po ang payo niya, Dad. Itutuloy at itutuloy namin ang kasal. Good girl. Yan ang dahilan kung bakit kita pinapunta rito. I wanted to hear it straight from the horse's mouth. Ngayon, kung masasabi mo kay Alicia na sundin sana ang payo ko, na huwag na magsasalita publicly tungkol sa mga kaso niya. Puro pananakot lang ang magagawa ng mga yun. E paano ho, Dad, kung gumawa talaga sila ng aksyon laban sa amin? No case will prosper against you and your mom, Rosa Camila. I assure you that. Sabi nga ng isang Senate President nung araw, in the 50s, what are we in power for? Di pala magpa-prosper, ha? Ano nangyari sa kaso ni Mami sa NBI? Eh, Mami, ayaw pa kasi labas ni Madam Vice President yung initial findings ng kaso, eh. Binigyan niya pa ng 1 linggo yung NBI. So, meron na silang solid lead? Yun nga po yung kinakatakot nila, eh. Yung solid lead na yun, baka kuryente lang. Gaano kalakas ang ebidensya ninyo sa mga pangalan na nakalista rito? Madam Vice President, sinusuri na po namin ang lahat ng leads dyan sa 5 pangalan na nakasulat yan. Dito sa 5 pangalan na narito, pakabusisiin ninyong mabuti ang pagsusuri. Hindi tayo magpapalabas ng findings hanggang hindi tayo sigurado. We have to have strong evidence bago tayo maglabas ng kahit na ano. Pero nagre-request na po ang Malacanang ng report, eh. Wala akong pakialam. So what? Ako mismo ang tatawag sa kanila para humingi ng 1 linggo para makapaglabas tayo ng findings dito. Total, si Iluminada naman ay hindi naman buhay pa. Nagliligid na nga sa lahat ng mga ilog sa Maynila. This is the first big case. My first big case here. And I don't want to fall flat on my face. Yes, Madam Vice President. That will be all. Kung totoo ito, anong klaseng tao ang mga nandyan sa Malacanang? Isang pamilyang sila-sila ang magpapatayan. Kung mawawala ka, may oras na paglabas dito. Madalas sa umaga. Para makapag-exercise ka. May mga aso ba kayo rito sa paligid? Ba't po kayo nagtatanong? Wala lang ho. Eh, naisip ko lang. At wala ho akong naririnig na tumatahol, eh. Akala ko, tulad sa pelikula. Nasa labas ng maximum security area.
Sana po huwag na kayong magbalak tumakas, Mr. Montemayor. Abe, may higit na 2 dosen ng pulis dito. Lahat, high-power gun ang dala. Eh, wala naman ho akong balak talagang tumakas na. Eh, naisip ko lang ho talaga yung aso. Alas 10 ho ba ang curfew ko rito? Eh, lahat kapag alas 10 na, eh, hindi na sila pwedeng lumabas sa kanilang selda. Eh, sa umaga, yun, pwede. Pero dito ka lang. May bantay ka. Pero hindi ka pwedeng makihabilo sa mga ibang enemies dito dahil bago ka lang. Okay na rin ho yun. Ayoko ng gulo. Gusto ko na rin ho mag-isa. Excuse me, boss. May request po ang bagong dating nating customers. Ah, ganun? Yung chef salad ko ba? Hindi po, sir. Kung pwede daw po, ako lang daw magluto ng orders nila. Ah, ganun? Ayun lang pala eh. Walang problema. Bakit? Regular customers ba sila? Hindi po, sir. Ngayon ko nga lang po sila nakita eh. Eh, nakita po kasi yung mukha niyo, sir eh. Nandidiri sila? Hindi ko po alam, sir. Bakit? Ano ba akala nyo? Tumukha akong to yung gagawa ng mga pagkain nyo? Baka nandidiri kayo, maghanap kayo ng ibang restaurant. Bakit ang aga-aga sarado na yung restaurant? Eh, ma'am, pinasarado na po ni Mr. Palma kanina. Bakit daw? May nangyari po dito kanina. Iniwan po ng customer ang niluto niya dahil nandiri po sa mukha niya. Nasaan siya ngayon? Andun po sa may function room, nagkukulong. Sa'yo ko lang aaminin to, Agent Yabes. Wala akong tiwala dito kay Andres siya kay Nestor. Pero lalo-lalo na kay Nestor. Dudoso ako kay Nestor. Pero kay Andres, hindi. May mali rin kay Andres eh. Too much of a personal vendetta ang pinaglalaban niya. Nawalan din naman ako ng magulang eh. At si Alberto rin may kagagawa nun. Pero di ako ganun ka-obsess. Nag-iisang anak si Andres. Na-background check ko na ito. Si Nestor, nakapag-background check ka ba? Sa grupo noon, wala. Dating boyfriend ni Rosa Camila to si Nestor. Bago kami magkakilala. At bakit si Lucinda pa rin pinakasalan niya? At hindi adorable ang pakilala niya sa akin noon eh. Miranda. Bakit kaya siya nagpalit ng apelido? Ano ba sikreto niya? Ikaw yata na-obsess kay Nestor eh. Dahil kasama natin siya ngayon. Takot na ako sa mga taong hindi ko kilala. Habang wala tayong ginagawa, ipa-background check mo yung 3. Hindi naman natin kasama si Rafael, ha? Isama mo na. Rafael? Rafael, buksan mo tong pinto. Mag-usap tayo. Rafael, buksan mo tong